Hello! Pag-uusapan natin ngayon ang isang kwento tungkol sa pagharap sa isang tila imposibleng gawain at alamin natin ang isang sekretong power source na kayang magpatagag ng kahit anong bundok ng problema. Handa na ba kayo? Tara! 'Di ba? Minsan kasi may mga problema tayong parang wow, sobrang laki na hindi mo na alam kung saan ka magsisimula. Well, ganyan na ganyan ang nararamdaman ng bida sa ating kwento ngayon. Okay, so kilalanin natin si Propeta Zacarias. Isang gabi niyan, bigla siyang ginising ng isang anghel. At bakit? Para ipakita sa kanya ang isang napaka-cool at aminin na natin, medyo weird at misteryosong pangitain. Okay, imagine inyo to ha. May isang kandelero na gawa sa purong ginto. Tapos sa ibabaw nito, may mangkok, may 7 ring ilawan, at bawat isa may sariling tubo na nakakonekta. Pero eto ang pinaka-weird sa lahat. Sa magkabilang gilid, may 2 puno ng olibo. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng to? Alam nyo, itong nakita ni Zacarias, hindi lang ito basta-bastang panaginip. Ito pala ay isang secret message, para siyang blueprint na para sa isang taong may napakalaking misyon. So, para siyang isang divine machine, yung 2 puno ng olivo, sila yung source ng gintong langis. Tapos dumadalo yung langis sa mga gintong tubo papunta doon sa mangkok. At mula sa mangkok, yun ang nagbibigay supply para tuloy-tulay na umilaw yung 7 ilawan. Gets? Simbolo to ng walang tigil na daloy ng tulong at lakas na galing mismo sa Diyos. At eto na, ang pinaka-core ng message. Para ito sa bida nating si Zerubbabel. Sinasabi ng Diyos na ang tunay na kapangyarihan, yung totoong power para magawa ang mga bagay-bagay ay hindi galing sa lakas ng tao. Hindi sa galing mo, hindi sa dami ninyo, kundi galing sa kanyang espiritu. So ang punto pala, hindi ito tungkol sa kung gaano kakalakas, kundi kung sino ang nasa likod mo. Sige, lipat na tayo sa bida natin, si Zerubbabel. Mayroon siyang isang gigantic na trabaho, ang itayong muli ang templo ng Diyos. Pero hindi ito yung tipong, okay, simulan na natin. Hindi. Sa katunayan, humarap siya sa isang literal na bundok ng problema. Grabe no, itong dakilang bundok na to, hindi siya totoong bundok na bato. Ito ay yung mga makapangyarihang kaaway niya, na ginawa talaga ang lahat, siniraan sila, tinakot yung mga manggagawa, ginamit ang impluensya nila para lang masiguradong hindi matatapos yung proyekto. At sa mga panahong parang wala ng pag-asa, yung tipong gusto na nilang sumuko at mukhang imposible na talaga, doon mismo pumasok ang Diyos. Nagpadala siya ng isang napakalakas na mensahe sa pamamagitan ni Propeta Zacarias. Wow! Ang tindi, di ba? Isipin mo yon. Ito ang pangako ng Diyos. Yung dambuhalang bundok ng problema na humaharang sa kanila, magiging patag na lupa na lang. Papantayin. Ibig sabihin, lahat ng hadlang, gaano man kalaki, aalisin ng Diyos. Pero teka, bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga ganitong problema? Well, hindi ito parusa. Para itong isang pagsubok, isang chance para lumakas ang tiwala natin sa Kanya, para matuto tayong umasa sa kapangyarihan ng Espiritu niya at hindi sa sarili nating lakas. So, balik tayo sa kwento. Natupad kaya ang pangako? Nagtagumpay ba si Zerubbabel? Siyempre. At ngayon, tingnan natin kung paano nangyari ang imposible. At ayun na nga, tulad ng ipinangako, si Zerubbabel mismo ang nagsimula at siya rin mismo ang nakatapos ng templo. Dahil sa tulong ng Espiritu ng Diyos, hindi sila natinag at tuloy-tuloy lang ang pagtatayo. At ang resulta, natapos ang templo. At syempre, pagkatapos noon, isang higanteng selebrasyon, isang napakasayang pagtatapos sa isang napakahirap na paglalakbay. Pero teka lang, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. May isa pang malaking twist. Alam nyo ba, itong bagong templo, sa totoo lang, hindi siya kasing enggrande o kasing ganda nung unang templo na ginawa ni Solomon. Pero may hula na nagsasabing mas magiging maluwalhati daw ito. Teka, paanong nangyari yun? Tingnan nyo to, para mas malinaw. Yung unang templo, grabe, ang daming special effects. May ulap na simbolo ng presensya ng Diyos, may apoy na bumababa mula sa langit, at nandoon ang sikat na kaban ng tipan. Pero itong pangalawang templo, wala lahat yan.
So eto na yung malaking tanong, 'di ba? Kung wala naman lahat ng mga wow factor na yun, paano ito naging mas dakila? Ano yung sikreto na wala sa unang templo? At heto na ang sagot. Ang kaluwalhatian ng ikaluwang templo ay hindi galing sa ulap o sa apoy. Galing ito sa mismong personal na pagbisita ng pinaka-espesyal na panauhin sa buong kasaysayan, si Jesus mismo. Doon mismo sa templong iyon, siya naglakad, nagturo at nagpagaling ng mga tao. Kaya naman pala, natupad ang hula dahil mismong ang Diyos sa katawan ni Jesus ang tumapak at nagbigay ng karangalan sa templong iyon. Yun ang nagpabago sa lahat. Hindi material na bagay, kundi ang presensya niya. Grabe, no? At para sa ating pagtatatapos, ito ang tanong na iiwan ko sa inyo. Lahat tayo may kanya-kanyang bundok na hinaharap. Base sa kwentong narinig natin, paano mo kayang harapin yang sayo? Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Pag-isipan mo yan. Hanggang sa susunod.